Lods, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Boy YouTube. Ngayong araw po na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano po ako gumagawa ng thumbnail gamit ang Photoshop. Ito po ay base lamang po sa aking karanasan, hindi po tayo expert sa larangan ng Photoshop. Pero ipapakita ko po sa inyo kung paano ako gumagawa at anong mga trick ang ginagawa ko para makapagawa ko ng isang magandang thumbnail sa paningin ko po, para sa aking mga music video na ina-upload ko po dito sa aking channel. At kung kayo po ay bago lamang dito sa aking channel, ano po pong hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo dito sa aking channel at i-click po ang notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga video po na aking i-upload. At ito na nga po mga Lods, ang aking ginawang thumbnail. Ito po siya. Bali, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po nagawa ang ganitong thumbnail. Bali, ang ginawa ko po nito, nag-download ako ng mga photos po sa internet. Katulad po nitong layo na to na may babaeng katabi. Dinownload ko lang po yan sa Pixel po ata o Unplus. Tapos ito po mga images na to, ito pong reggae music, yung heart na yan. Bali, na-download ko lang din po yan sa internet. So, bali ganito po, magkikreate muna ng bagong file sa Photoshop. Iset po ang thumbnail sa ang width niya is 1280 pixel at saka ang height niya is 720. Tapos hanapin na po yung na-download nyo na photos galing sa internet. Dapat po yung i-download nyo po na mga pang-background is yung safe po, yung walang copyright. Pero dapat din po na talagang i-modify nyo ang bawat images o thumbnail na gagamitin nyo para wala po kayong katulad, dahil ito po ay nasa public domain. Ibig sabihin po ay mas marami pong nakagamit na nito. Hinahanap ko po yung ayan, ito po. Bali, ang gagawin nyo po, click nyo yan and then i-drag lang po dito sa Photoshop. Ito yun po na ma-load yung file. And then i-resize nyo lang po yan para mag-fit dun sa size na nasa screen na yan. Bali, pipindutin nyo po sa keyboard yung Shift key. And then hihilahin nyo po dito o iinatin para tumapat dun sa taas. And then i-click nyo po yung Enter sa keyboard. And then push nyo po pataas. Dapat po naka-select dito sa left side yung arrow po na yun. Ayan po. And then, ito po yung aking kanina. Ayan po. Tapos gamit po ang selection tool. Ito po. Bali, lalagyan ko po ito ng overlay para mabago yung background po niya. So, yun po ay galing din sa internet. Ito po. Itadrag ko ito dito para gawing overlay po. And then hihilahin po dun, itatapat dun sa taas niya para maging equal po. Pindutin ulit ang Shift key at hilahin ang kulay na to na pang reggae. And then i-hit po yung Enter sa keyboard. And then dito po sa layer, sa right side po nakaset po siya ng normal. Isiset ko po yan ng overlay. Ito po yung mga pwede niyong pagpilian. So sa akin po, overlay po ang gagamitin ko. Ayan po, nabago na yung background niya. Nagkaroon na siya ng red, yellow, green. Tapos pupunta po tayo dun sa isang photos kanina. Dito po sa left side naman, i-click niyo po yung selection tool. Yung quick selection tool po. Kailangan nakaselect po yung layer na isa-select niyo po sa selection tool. Ayan po, ganito lang po. Isa-select niyo po yung layo na to at saka yung babae. Hindi niyo po kailangan 100% na kopya ang lahat ng tagiliran po niya. Okay lang po yun. Wala pong magiging problema. At dito rin po sa gitna, press po sa keyboard yung Alt key. And then left click sa mouse. Ayan po. Para po lumaki, para mas makita ko po, Control key plus yung plus sign po sa keyboard. May sobra po dito, Alt key ulit.
at alisin ang pindot sa Alt key para ma-select po ng tama. Inuulit ko po, hindi po kailangan perfect na ma-select nyo po yung bawat kanto. Wala naman po magiging problema yun. Basta pag may babawasin po kayo dun sa selection niya, is pipindutin nyo po yung Alt key and then left click sa mouse. Yan, ganyan po. Sumobra, Alt key po uli and then left click para mabawasan po yung nasi-select na part ng picture, ng photo. So, ito po sa may paa niya. Alt key ulit. Ganyan po. Alin pa ba? Ayan, yung buhok ng girl. Ayusin natin. Sa tingin ko, okay na. Control key ulit plus minus sign naman po sa num key para mapalit yung screen. And then, right click po. Ito po yung mga option niya para ma-refine yung feather, ma-refine yung edge. Since okay naman po sa paningin ko, walang kailangan masyadong anin, hindi ko nagagalawin itong mga to. I-okay ko na lang yan. And then, punta po dun sa arrow, dito sa left side. Dito po sa eraser tool. Erase natin yung background para hindi sumama siya. And then, balik ulit dun sa arrow. And then, click nyo po yung na-select natin na photos ng girl. I-drag po natin dun sa yan dito po. Ayan po na itatapat lang po natin dito. Pwede po mouse at saka arrow key sa inyong keyboard. Inulit ko po, hindi kailangan natin i-select ng 100% yung selection tool. Tapos hit nyo po yung Ctrl J para ma-duplicate po yung trinag natin. At dito po sa layer na na-duplicate natin ng lion at saka ng babae, nakaset po ng normal yan, set po natin sa multiply. Tapos drag na po ninyo kung ano po yung mga photos na ilalagay nyo dito pang additional background po dito. Ito po, drag ko yung isang download ko rin po ito sa internet. Reggae music. Ito-drag po natin dito. Yan, dito po sa part na to. And Ctrl J po ulit para mas gumanda yung kanyang itsura. At dito po sa sa original po, ito po copy niya, ito yung nauna. Dito po double click yung layer na to na dito po siya drop shadow. Sineset ko po ng normal yan at saka dito sa white ang background ko para magkaroon ng magandang design nyo. Yung spread po, pwede nyo po palaki-lakihin ayon po sa gusto niyo. And then click OK. Magdadagdag po ako ng isa pang ito po yung heart na tatlo na green, yellow, red. Sign po ng reggae music. Pindutin po yung shift key. I-drag po kung saan nyo gustong position ilagay. And then hit enter po. Yan na nga po, magta-type na tayo ng gagawin nating title dyan. Dito po sa text tool, click nyo lang po yun. At i-type na po yung text o title na kailangan nyo ilagay. So, ta-type po natin dito yung Summer Remix. Adjust nyo po yung text box nya. And then Control plus T po para lumaki. Teka, mali po yung spelling. Control T po. And then Shift key sa keyboard. Tapos babatakin nyo po lang yan. Para ma-set nyo kung hanggang saan yung size na gusto nyo.
And then hit enter po. Ito, napailalim po dito sa background ng picture na reggae music. Ang gagawin niyo po dito sa layer, ito po, itong kulay asul na to. Click nyo lang po yun and then itaas nyo po dun. Mangibabaw na po siya. And then yung layer po na yan na Summer Remix, double click lang po yan. Dito po sa drop shadow, yung blend mode po niya isi-set sa normal. Yung kulay po niya i-set sa white. At yung opacity set sa 100%. Yung distance set sa 0. Yung spread niya 100%. Yung size po niya is 12. Yun ang kadalasan ginagamit ko na size. And then i-click na po yung OK. And then Control J po sa keyboard nyo para i-kopyahin po yung Summer Remix na layer na yon. Double click po yung copy. Punta po ulit sa drop shadow. Yung kulay po papalitan natin ng black. Tapos yung size po niya na 12, gagawin ko lang pong 7. Or depende po sa inyo kung anong size ang gusto nyo. And then pupunta po ako dun sa gradient overlay. So pipili po ako dito na ito po ay naset ko na. Itong kulay na to para sa pang reggae. Click lang po yung OK. At pwede nyo po i-resize dito, baguhin. Ito po yung angle niya, pwede nyo pa baguhin po yung position niya. Kung ano po yung gusto nyo yung position. 90 yan. Tapos drag nyo po yung scale niya kung gaano po kalaki yung kulay na gusto nyo o yung kalalabasan ng setting ng kulay niya po. Nung pinagsamang tatlong kulay po. Ayan po. Ayan. And then i-click nyo lang po yung OK. Ano pa ba yung nakasulat ko dito? Nalimutan ko na. Pa-slide pala yung kanina. Chill song. Bali ito po, nagawa ko na. Hindi ko lang na-videohan kaagad na isipan. So, ang purpose po nito, kaya ko inuulit ng ganito para po may share po ako sa inyo, mga loads. Baka sakaling kapulutan nyo ng kaalaman o ng technique. Ito po base lamang sa aking karanasan, hindi po ako expert dito. Ito po, babago-baguhin nyo lang po yung scale niya. Kung saan po yung maganda sa paningin nyo na nakalalabasan, doon po nyo iset. Ayan, i-click nyo lang po yung OK. So, ganun din po ulit sa mga susunod pa na words o text na isusulat nyo po dito. Ayan, ito-type lang po yan. Ganun lang po. Chill song. Susulat. Ito-type po ulit siya. Dito po ulit. Type lang po ng ganyan. Chill. Ayan po. Pagkahiwalay nga pala yung gawin kanina. Tapos po, Control T ulit. Shift key. At inatin po yan para mag-resize po, ano. Hit enter po. Double click po yung layer na chill. Sa drop shadow po ulit. Yung blend color niya is normal. White ang kulay. Gagawin kong pang shadow. Opacity niya ay 100%. Distance 0. 100% ang spread niya at ang size niya is 12. And then hit enter or click OK. So yan, maging malaki na po masyado yung chill. So gagawin niyo po is Control J. Double click po yung copy na chill dito sa aking sample. Punta po ulit dito sa drop shadow. Yung white po gawin ng black. And then yung size po niya, ito po, paliitin. And then dito po sa overlay ulit na gradient, pili ulit ng pang regular design. Ito po sa opacity, sa angle, pwede nyo pong baguhin ng naayon sa gusto nyo position ng kulay.
and then okay. So ganyan lang po hanggang sa matapos po lahat ito. Ito po. Ito po ang balik kinalabasan po ng aking ginawa kanina. Na inulit ko lang po ngayon for the sake of tutorial po. Baka sakali po makatulong sa mga kapwa ko na YouTuber na baguhan lang din sa YT na katulad ko. So ito po ang ito po yung dinilag ko kanina na layer. Yan po yun, yan po. Kung mapapansin niyo po, maputla yung kulay niya, ano po. Yung una ko pong na-drag, mas malinaw po. Ayan. Ito po. Kaya ako naman po ginawa ng layer, ng overlay na ganito para mas gumanda po yung kulay niya. Kung napapansin niyo po, masyadong maputi po siya ang kanyang kulay. Pagka meron pong ganito, mas umaayon po yung kanyang disenyo dun sa thumbnail. Tapos pag yari na po kayo, halimbawa na-set nyo na po na type nyo na lahat yung kailangan, sa keyboard po, pindutin lang yung Ctrl-Shift+S. Save nyo na po yung file na yun para palaging dapat po palaging Ctrl-S kasi pag naabutan kayo ng brownout, mawawala po lahat yan. Pero kung sa laptop naman kayo gumagawa, malalaman nyo naman kung malulobat na, mag-save na po kayo. Tapos po, yun, ang una ko po yung ginawa is sinave ko siya sa PDF file. Dapat isave nyo po yan as a JPEG po para magamit nyo sa inyong thumbnail sa video nyo. So, Ctrl-Shift-S ulit. O pwede rin po dito sa taas, dito sa file, save as. So, set nyo po ng JPEG. At sineset ko po ng maximum. At ito po yun. Puntahan po natin yung saan na ba yan? Ito po. Ito po yung ginawa. Pasensyaan nyo na po at medyo lag ang aking computer. Marami pong ginagawa ito. Nag-export din po ako ng video ngayon. Ayan po ang kinalabasan niya. Kapag ka naka-JPEG na. So, ayan lang po. Pag kayo po ay kumukuha ng photos o pang-background nyo sa inyong mga music video sa public domain, yung mga free po, marami na po nakagamit ng mga photos na yan. Kaya kinakailangan po ninyong i-modify ang photo para mas maging unique po yung inyong nakuha na photo sa internet. Kahit po ito yung magkaroon ng katulad, at least may modification po kayong ginawa, magiging unique po yung inyong background na yun, o yung thumbnail ninyo, o yung photos na ginamit nyo. Katulad nga po nito, ito po siya. Yan po yung kanyang nagbago ang kulay ng mga background po niya. At ito po yung original niya na file kanina. So ayan po. Kaya po liliitan ko para makita yung dalawang pagkakaiba. So ayan po. Ito po yung nasa left side. Ito po yung original na na-download ko sa internet. At ito na po yung kinalabasan niya. Malaki na po yung pagkakaiba niya. So wala ka nang ka-duplicate dito sa photos na to. Bagamat yung babae at saka yung lion posibleng nagamit na rin po nila. At saka yung kulay po niya magkaiba na po. Ito po, tingnan niyo po yung skin tone nitong original at saka nitong modified. So sa pamamagitan po yan, magiging unique po yung inyong nakuha na photos sa internet na free at no copyright. Magiging unique po yun. So hindi ko na po posibleng ma-reuse kay YT. So yan lamang po ang aking
simpleng na maibabahagi sa inyo tungkol sa paggamit ng Photoshop CS5. At inuulit ko po, hindi po ako expert sa larangan ng Photoshop. Hindi po ako nag-aral nito. Mahilig lang po talaga ako magbutingting ng mga software. At ito nga po ang aking kinalabasan ng aking pagiging mabutingting sa mga software. Ito po ang kinalabasan yan. May natutunan din naman ako kahit papaano sa aking kalikutan sa mga software. Yan lamang po ang aking maikling tutorial ngayon tungkol sa Photoshop. At kung kayo po ay may katanungan pa, mag-comment lang po dito sa aking channel at ako naman po ay mag-reply sa inyo. Marami pong salamat. At kung hindi ka pa rin po nakapag-subscribe dito sa aking channel, don't forget po na mag-subscribe na at i-click ang notification bell. I'm sure po na may matututunan po kayo dito sa aking channel. Meron pong tutorial dito at meron din po music na posibleng magustuhan nyo rin po. Marami pong salamat sa inyong lahat mga Lods.